17 linggo. Mukhang normal ang lahat. Maayos ang pag-unlad. Isa pang pagsusuri para sa ina. Kumuha lang ng dugo. Magpahinga muna tayo bago ang susunod. Si. Kumusta, Shiyu? Sige, huwag kang matakot, darating ako agad. Si Shiyu ay may problema. Susundan ko siya. Hanzo. Ang asawa mo ay hindi pa natatapos ang kanyang pagsusuri. Hindi naman ito ang una. Yu Shiyu ay ang unang pag-ibig ng asawa kong si Mu Hanjo. Ngayon, siya ay 8 buwan ng buntis. Pero hindi pa rin siya makalimutan ng asawa ko. 5 taon na kaming kasal. Kahit anong ginagawa niya. Kapag tumatawag si Yu Shiyu, iiwan niya lahat at aalis. Salamat sa pagdalo sa aking kaarawan. Maligayang kaarawan. Buksan mo. Ito. Kumusta, Shiyu? Sige, darating ako agad. Hanzhao. Halika. Ipagdiwang natin ang unang anibersaryo ng kasal natin. Sandali. Shiyu, anong problema? Huwag kang matakot, pupunta na ako. Okay lang. Kaya ko nang mag-isa. Yu Shiyu. Mahal. Bakit ka bumalik? Hindi ba sinabi ng doktor kailangan mong manatili para sa karagdagang obserbasyon? Tapos na sa obserbasyon. Tinawagan kita ng maraming beses. Pero hindi mo sinagot kahit isa. Sabi ni Shiyu masyadong malakas ang telepono, kaya inilagay ko sa silent. At hindi ko narinig. Yan. Hindi ka naman galit, diba? Bakit naman ako magagalit? Sa tingin mo ba, gagawa ka ng bagay para gawan ako ng masama? Wen yan, ano bang pinagsasabi mo? Okay lang, Hanjo. Baka si Nyan ay nasa 2nd trimester niya. At medyo moody. Ako ay nasa 3rd trimester ko, kaya kaya ko siyang tiisin. Kung si Nyan, hindi ako matiis, hindi ako gusto. Ako. Shiyu, dito sa akin. Hindi mo kailangang magdusa ng tahimik. Nyan? Ako at si Hanjo magkaibigan na ng mahigit 1 dekada. Sanay kaming magkalapit. Huwag mo nang pansinin. Wen yan, hindi ko na ito itatago sa iyo. Si Shiyu ay naghihiwalay sa kanyang asawa. Siya ay nasa huling bahagi ng kanyang pagbubuntis at delikado para sa kanya na mag-isa sa labas. Plano kong hayaan siyang manatili sa atin sandali. Ano, hayaan mo siyang manatili sa atin. Nyan? Puntis ka. Alam mo iyon. Ang kapaligiran sa labas ay hindi malinis. Masama iyon para sa sanggol. Hindi. Hanapan mo siya ng ibang matutuluyan. Bakit mo ginagawang komplikado? May espasyo naman tayo rito. At malapit na siyang manganak, delikado sa labas. Sa pananatili sa atin, makakasama ka rin niya, di ba? Makasama ako. Kaya gusto mo siyang dito manirahan. Mu Hanzo. Ano ang tingin mo sa akin? Yaya niya. Alam mo namang hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nyan. Hanjo, para sa ikabubuti ng lahat ito, mahirap alagaan ang isang buntis. Marami nang nasakripisyo si Hanjo. Huwag mo na siyang pahirapan. Ako. Ang nagpapahirap sa kanya? Kung ayaw mo siyang mahirapan, simple lang. Huwag na siyang tumira dito. At magiging maayos siya. Pasensya na. Hindi ko alam na makakaabala ako sa inyo. Alis na ako. Shiyu. Niyan, ano bang problema mo?
Si Shiu ay mananatili lang sa atin sandali lang. Bakit ka nag-overreact? Ngu Hanzo. Sabi lang ng doktor ngayon ang dalawang buntis na magkasama ay maaaring makaapekto sa isa't isa. Masama iyon sa mga sanggol. Malapit na siyang manganak. Anong masama doon? Kung hindi mo kaya, ikaw ang umalis. Delikado sa labas. At pinalayas mo si Shiu ng ganyan? Sasabihin ko sa iyo, kung may mangyari sa kanya, hinding-hindi kita mapapatawad. Nian. Anong nangyari sa tanghali? Ay kasalanan ko. Pakiusap, huwag kang magalit, okay? Sabi ng doktor kailangan mong manatiling kalmado. Kung hindi, makakaapekto ito sa sanggol kalusugan. Anong mali? Gutom ka ba? Eto, nagdala ako sa iyo ng masarap na pagkain. Tikman mo. Kumusta? Binili ko ito lalo na para sa iyo. Masarap, di ba? Dali. Ibinigay ko ang ekstrang susi ng bahay. Kay Shiu. Kumusta, Nian? Maganda ang lugar na ito, di ba? Ito ang lugar na si Hanjo, at ako noong kolehiyo ang pinakagustong kainan. Bumalik lang kami dito at nakita naming walang nagbago. Mabuti naman. Wenyan. Kaawa-awa ka. Akala mo talaga makakalimutan si Yushiyu? Pinayagan ko si Shiu. Lumipat sa silid ng sanggol. Ang silid na iyon ay mas maraming sikat ng araw. Si Shiu ay isang matandang kaibigan ko. Kung may problema siya, hindi ko basta pwedeng balewalain. Ngunit makatitiyak ka. Talagang uunahin ko kayo ng sanggol una. Okay? Nian. Anong mali? Biglang nasusuka. Ito. Hanjo, ang sama ng morning sickness ko. Noong mga panahong ganito dati, nandito ang asawa ko. Pwede ka bang pumunta at manatili sa akin? Huwag kang mag-alala. Pupunta ako doon. Hanzo. Pwede ka bang manatili sa akin? Masama rin ang pakiramdam ko. Hindi ka naman nagkaka-morning sickness, pero pag dumating si Shiu, nagsisimula ka ng magkaroon nun. Ano? Akala mo nagpapanggap ako? Apura ang sitwasyon ni Shiu. Huwag kang magulo. Dati, hindi naman ako nagkaka-morning sickness. Dahan-dahan lang. Pero doktor, masabi mo ba sa akin kung ano ang nangyayari? Kaya pag nabuntis ako, ang asawa ko ay laging nasusuka ng walang laman. Pero ako, ayos lang ako.
Ang asawa mo, mahal na mahal ka. Ito ay tinatawag na sympathy pregnancy symptoms. Ito ay kapag mahal na mahal ng asawang lalaki ang kanyang asawa, kaya inilipat niya ang lahat ng stress sa kanyang sarili. Siya ang sumasalo ng mga sintomas ng pagbubuntis para sa magiging ina. Pero ang sitwasyong ito ay bihira. Mukhang ang asawa mo talagang mahal ka. Talaga? Ang galing. Maaari kong ibahagi ang iyong pasanin. Dahan-dahan. Oy, doktor. Gusto kong mag-schedule ng check-up. Kumusta? Ang numerong iyong tinawagan ay... Kumusta? Ang numerong iyong tinawagan ay may kausap. Mangyaring subukan muli sa ibang pagkakataon. Oy, Hanzo. Ako. Busy ako ngayon. Mag-usap tayo mamaya. Hindi ka mabuti ang lagay. Nalulungkot ka. Ang mga nakaraang check-up mo ay maayos naman, di ba? Magre-reseta ako ng gamot para protektahan ang pagbubuntis. Kailangan mong mag-ingat sa panahong ito. Iwasan ang lahat ng stress. Huwag masyadong mag-isip. Ang iyong sanggol at ang iyong kalusugan ang pinakamahalaga. Naiintindihan ko. Salamat, doktor. Pasensya na. Ikaw pala. Niyan. Nandito ka rin para sa check-up? Anong pagkakataon? Nagkataon. Hanjo kasama ko. Sabi ng doktor normal ang lahat. Niyan. Anong problema? Hindi ba't nagpa-check up lang tayo? Normal naman lahat, di ba? May sakit ka ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ako. Dapat sinabi mo kanina. Isasama ka sana namin. Ang layo ng daan. Ikaw mag-isa napakadelikado. Tama si Shiyu. Isa lang naman itong dagdag na tao sa sasakyan. Kaunting hintay lang, iyon lang. Kaya ako ang pinaka hindi kailangan. Ganoon ba? Hindi mo ba napansin na hindi ako okay? Nagmalasakit ka ba sa akin? Ako ito. Naging pabaya ako. Niyan. Huwag mo ring sisihin si Hanjo. Sa nakaraang mga araw, masyado siyang nag-aalala sa akin. Pero ngayon, maayos naman lahat ang resulta ng pagsusuri. Dapat ay kalmado na siya ngayon. Miss you. Dapat sa likod ka umupo. Malaki na ang tiyan mo. Mas maraming espasyo sa likod. Mas magiging komportable ka doon. Nasusuka ako sa biyahe. Hanjo ay laging pinapaupo ako sa harap. Paupuin si Shiyu sa harap. Mas komportable siya sa harap. Umupo ka sa likod. Kita mo, ang mahal niya ay ako. Ikaw ay isang pamalit, iyon lang. Ano ba ang laban mo sa akin? Niyan. Shiyu. Ayos ka lang ba? Wenyan. Alam mo si Shiyu kailangan ng espesyal na alaga ngayon, at tinulak mo siya. Hindi ako. Lumayo ka. Huwag mong gawin ito para sa akin. Hanshao, pasensya na. Mas mabuti pang alagaan mo si Nyanyan. Magiging ayos ako. Mag-isa. Wenyan. Paano ka naging ganito? Labis mo akong binigo. Shiyu. Tara na.
Ang galing. Sa wakas, mayroon na tayong sarili nating kotse. Dahil sa iyo, ako kung sino ako ngayon. Mula ngayon, ang aking upuan sa tabi ng driver ay iyo na eksklusibo. Muhanso. Wala bang ibig sabihin? Ang sinabi mo dati, bakit may mga liryo? Sobrang allergic ako sa mga liryo. Mukhang malungkot ka kamakailan. Alam kong gusto mo ang mga liryo, kaya nagpunta ako sa maraming tindahan ng bulaklak. Binili ko ang mga ito para sa'yo. Ano sa tingin mo, masaya ka na ba? Hindi naman ako malungkot. Naisip ko talagang magstay sa bahay mo. Pasensya na. Yan. Buti na lang. Nasa puso mo ako. Shiyu, ikaw ay nasa puso ko. Palagi kang may lugar. Palagi. Muhanso. Ano naman ako? Ano ba ang sinasabi mo ngayon? Bakit mo binasag ang florera? Iyon ay kay Shiyu paboritong mga liryo. Alam mo ba? Tanging naaalala mo na gusto niya ang mga liryo. Ano naman ako? Nakalimutan mo na sobrang allergic ako sa mga liryo. Doktor, ang asawa ko ay allergic sa mga liryo. Pakiusap, iligtas mo siya. Kailangan mo siyang iligtas. Ginoo, pakiusap, kumalma ka. Gagawin namin ang aming makakaya. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat. Walang may gusto sa akin. Mamamatay na ako. Mas mabuti pang patay na ako. Shiyu, Shiyu. Ayos lang. Hindi mo kasalanan. Shiyu. Hindi mo kasalanan. Ayos lang. Lumayo ka. Umalis ka. Lumayo ka kay Shiyu. Narinig mo ba? Hanzo. Ako'y nagkakaroon ng allergic reaction. Allergic reaction, ha? Tingnan natin kung allergic ka pa kapag hindi mo na maamoy ang mga liryo. Hanjo, sumasakit ang tiyan ko. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Mas mabuting manalangin ka na ang kay Shiyu Sanggol ay okay. Sobrang sakit ng tiyan ko. Hanzo, buksan mo ang pinto. Sobrang sakit ng tiyan ko. Kumusta? Ang numerong iyong diniyal ay busy. Kumusta? Ang numerong iyong diniyal ay busy. Mangyaring tumawag muli mamaya. Ikaw ang dahilan kung bakit nasa panganib ang pagbubuntis ni Shiyu, at ikaw ay maayos lang. Paano mo nagawang tumawag?
Mahal. Pasensya na. Hindi ka na protektahan ni Mommy. Nagkaroon ako ng miscarriage. Muhanzaw. Tapos na ako sa iyo. Nian. Huwag mo akong takutin. Bakit ang daming dugo? Nian. Dadalhin kita sa ospital, huwag kang matakot, magiging maayos din ang lahat. Huli na. Nawala ang ating sanggol. Hindi maaari. Dadalhin kita sa ospital ngayon. Magagawa natin. Gagawin natin. Doktor, pakiusap. Nakikiusap ako. Buntis pa siya. Kailangan mong iligtas silang dalawa. Anong nangyari? Ako. Allergic ako sa mga liryo. Malala iyan. Tiyak na maraming exposure. Anong problema mo, kamag-anak? Paano mo hinayaang ang isang buntis ay malantad sa allergen? Ako. Mayroon bang iba pang mga discomfort? Nagka-shock siya. Maaaring hindi mabuhay ang sanggol. Mabilis. Simula ng emergency na paggamot. Nian. Wala na akong pakialam sa sanggol. Ikaw lang ang gusto ko. Pakiusap, manatili ka. Huwag mo akong iwan. Nian. Nian. Mahal. Nian. Gising ka na. Ako. Sobrang natakot. Salamat sa Diyos. Natakot sa ano? Takot na hindi ako namatay? Para sa shiyu mo, walang lugar. Hindi, Nian. Makinig ka sa akin, ah. Hanzhao, sobrang sama ng pakiramdam ko. Samahan mo ako. Huwag kang magkamali ng pagkakaintindi. Si Shiyu ay nag-iisa. Malaki na ang tiyan niya at walang mag-aalaga sa kanya. Kaya niya ako tinawagan. Sige, pumunta ka. Hanjo, bilisan mo at pumunta ka. Sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Ako sandali lang ako pupunta. Kapag naayos na siya ng nurse, babalik ako agad, okay? Hindi na kailangan. Sa kabila ng lahat, wala na ang anak natin. Siya ata ang mas nangangailangan sa iyo. Alagaan mo siya. Shiyu, huwag kang matakot. Darating na ako ngayon. Hindi mo ito makikita. Hindi pa ako nakakita ng sapat. Tingnan ko. Kain na. Ngayon, ikaw, kailangan mong magpahinga sa kama ng higit pa, at mag-ingat na huwag sipunin. Salamat. Nasaan ang pamilya mo? Ang pagkain sa ospital namin ay medyo magaan. Pwede mong ipakuha sa pamilya mo ang magdala ng sabaw. Mas maraming sustansya ay makakatulong para mas mabilis kang gumaling. Ako. Nian. Si Shiyu ay nasa masamang kalagayan ngayon. Hindi siya pwedeng iwan mag-isa.
Hintayin mo munang kumalma siya. At babalik ako agad. Si, Nian. Huwag kang magkamali ng isip. Si Shiyu ay nagdaraos ng diborsyo. Wala siyang ibang kasama. Ako lang. Talagang hindi ako makalayo. Hanzhao. Bakit nasa telepono ka na naman? Gusto ko ng sabaw ng isda. Sige, bibilhin ko na para sa iyo ngayon. Hindi. Gusto ko yung luto mo. Dati kang laging nagluluto para sa akin, hindi ba? Sige, uuwi na ako ngayon at lulutuin ko para sa iyo. Una, kumain ka ng maayos. Nagbabasa? Shiyu. Kailangan ng isang tao buong gabi. Kaya, kaming dalawa walang nangyari. Huwag kang magkamali ng akala. hindi ako nagkamali ng pagkakaintindi. Ako mismo ang gumawa ng sopas ng isda na ito para sa iyo. Sabi ng doktor kailangan mong kumain ng mas masustansyang pagkain. Sige, subukan mo. Ang sopas ng isda sa combo na ito, pwede bang palitan ng iba? Hindi gusto ng asawa ko ang sopas ng isda. Si Po. Sige, iyon lang. Naalala mo iyon? Ang mga gusto mo, tatandaan ko habang buhay. Hindi na, salamat. Hindi ko gusto ang sopas ng isda. Pasensya na. Nakalimutan ko. Hindi mo gusto ang sopas ng isda. Kung hindi mo inumin, dadalhin ko kay Shiyu. Si, Niyan. Dati kang ayaw na ayaw kapag inaalagaan ko si Shiyu. Bakit ka? Hindi nagseselos ngayon? bakit ako magseselos? Ikaw at si Shiyu ay matagal nang magkakilala at sobrang lapit ninyo sa isa't isa. At ngayon siya ay eksaktong panahon na kailangan niya ng pag-aalaga. Tama lang na alagaan mo siya. Bakit ako magseselos? Sa tingin ko, dapat tayong mag-usap ng maayos. Hindi ka ganito dati. Dati, hindi mo ako laging sinasabihan na maging mas mapagpasensya, tumingin sa magandang bahagi. Kaya, ngayong naging mapagpasensya na ako, hindi ka nasisiyahan. Pero, hindi ko naman sinasadya na maging ganito ka. Na maging walang pakialam sa lahat. Pagod na ako. Dapat kang bumalik. Hindi ako aalis. Mananatili ako rito kasama ka. Pero ang pagiging mo rito nakakaapekto lang sa pahinga ko. Niyan. Alam ko. Galit ka sa akin dahil nawala ang sanggol natin. Pero sa hinaharap, tayo ay pwedeng magkaroon ng isa pang sanggol. Wala na. Mu Hanzo. Hindi na tayo magkakaroon ng isa pang sanggol. Okay lang. Ang mga anak ay sobrang sakit.
Nakikiramay din ako sa iyo. Kung ayaw mo, edi hindi na. Mula ngayon, tayong dalawa na lang, magkasama ng maayos. Okay? Hindi okay. Hindi naman sa ayaw ko ng anak. Ayoko na sa iyo. Mu Hansaw. Maghiwalay na tayo. Diborsyo. Hindi. Hindi ako papayag sa diborsyo. Bitawan mo ako. Niyan. Alam ko. Galit ka pa rin. Wala na ang sanggol. Pwede mo akong sisihin kahit paano. Kasalanan ko lahat. Pero paano mo masasabi ang diborsyo dahil lang sa galit? Akala mo ba sinasabi ko ito dahil sa galit? Ako ang gumawa lahat dati. Hindi, mali iyon. Mula ngayon, tiyak na. Layuan ko si Shiyu. Ikaw ang uunahin ko. Pakitigil na ang paggawa ng eksena. Ano sa tingin mo ang ginagawa kong eksena? Alam mo ba talaga ang ginawa mo? Nawala ang sanggol ko. Muntik na akong mamatay dahil sa allergy. At akala mo lang, nagagalit ako. Gumagawa ako ng eksena. Mali ako. Alam kong mali ako. Hindi ko talaga gusto si Shiyu. Ako lang. Anong lang? Akala lang, mas importante siya kaysa sa akin. Akala lang na ang buhay ng anak niya, mas importante kaysa sa buhay ng anak natin. Mas importante, di ba? Hindi yon. Hindi ko yun naisip. Ako. Ah, ganun ba? Kaya pa ulit-ulit mong binalewala ang mga tawag ko? Akala mo nagsisinungaling ako sa iyo. Akala mo nagpapanggap lang ako. Akala mo mas importante ang anak niya. Ang anak natin. Wala lang? Hindi ko ginawa. Hindi ko alam ang nangyari. Pagkakuha ko ng litrato mo, nagmadali akong bumalik. Iniling ni Shiyu na manatili ako sa kanya, pero bumalik pa rin ako. Pinakamabilis na kaya ko. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede mong tanungin si Shiyu. Siya ang makakapagpatunay. Mu Hanzhou. Hindi mo pa rin maintindihan. Niyan. Alam ko na mali ako. Akala ko lang dahil maaga pa sa pagbubuntis mo at normal naman ang lahat. Normal? Alam mo ba, mula nang si Yushiyu ay lumipat sa bahay natin. Nababakuna ako para sa pagbubuntis. Sinabi ng doktor, dahil sa stress at pagkabalisa, hindi matatag ang pagbubuntis ko. Mukhang normal ba yan sa iyo? Anong sinabi mo? Paano nangyari to? Sinabi ni Shiyu, nasa ikalawang trimester ka. Kaya dapat walang problema. Kaya kahit anong sabihin niya, naniniwala ka agad. Tama. Ang kwarto ng sanggol, may ibang nakatira doon. Kaya pala ayaw lumabas ng sanggol. Mu Hanzhou. Siguro mula pa sa simula, nakalaan na. Na ang paghihiwalay ang tanging wakas natin. Hindi. Hindi tayo pwedeng maghiwalay. Nakikiusap ako. Niyan. Mali ako. Pasensya na. Pakisuyo, wag mo akong iwan. Niyan. Pagod na ako. Umalis ka na. Niyan. Mahal kita. Babawiin kita. At gagawin kitang masaya tulad ng dati. Niyan. Gising ka na. Gutom? Nag-order ako ng lugaw para sa'yo. Gusto mo? Saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Pwede kitang tulungan. Hoy. Shiyu, anong problema?
Hanzhao, sabi ng doktor, pwedeng lumabas na ako ngayon. Tulungan mo akong mag-empake. Busy ako ngayon, mag-utos ka sa nurse na tulungan ka. Kaya pwedeng tumanggi ka kay Shiyu. Ayaw ko. Pumunta ka na lang. Dati lagi mo akong tinutulungan mag-empake. Hindi ko kaya. Pag wala ka, Sabi ko hindi ako pwedeng pumunta, magpatulong ka sa nurse. Okay na ako ngayon. Kung gusto mong pumunta, tulungan mo siya. Hindi. Nasabi ko na kay Shiu. Aalagaan kita. Hindi ako aalis kahit saan. Niyan. Alam kong hindi ka mabuti. Pero hindi pwedeng ikaw lang ang may-ari kay Hanjo at wag siyang payagan bumisita sa akin. Lalong gumagabay ang katawan ko. Wala akong ibang masasandalan. Shiu, anong ibig mong sabihin na akin lang? Inaalagaan ko ang asawa ko. Hindi ba dapat lang yon? Hanzhao. Si Niyan pa. Galit na naman sa'yo? Niyan. Huwag mong sisihin si Hanjo. Siya at ako ay magkaklase pa noong eskwela. Lagi kaming magkasundo. Sa isa't isa, kami ang pinakamahalaga. Miss Kita, sigurado akong hindi ka magagalit doon? Pinaka mahahalagang tao. Oh, Niyan. Alam mo na, ang relasyon ko kay Hanjo. Sa akin, siya ang pinakamahalagang tao. Pasensya na, Hanjo. Ikakasal na ako. Mabait siya sa akin. At mayaman siya. Hindi kita masasagot ng oo. Ako. Ano ang problema? Lagnat ka. Isasama kita sa ospital. Masama na naman pakiramdam mo, di ba? Teka, tatawag ako ng doktor para sa'yo. Salamat. Noon, ikaw ang nag-iwan sa kanya. Paanong nasabi mo yan? Anong ibig mong sabihin? Tama na. Shiu. Tigilan mo na at umuwi ka na. Taon-taon. Si Shiu at ako ay nasa nakaraan. Wala nang anuman sa pagitan natin. Huwag kang magkamali ng pagkakaintindi. Okay? Hanzhao. Ano ang mali? Ano ang mali, Hanzo? Hindi ka dati ganito. Hindi mo ba sinabi na sa iyong puso ay laging may puwang para sa akin? Magkaibigan tayo. Siyempre nasa puso kita. Pero pareho na tayong may asawa. Mula ngayon, iwasan natin ang pisikal na pagdikit. Pero, malapit na akong diborsiyo. Ang diborsyo mo ay iyong problema, pero hindi ako nagdadiborsyo. Malinaw ba? Ikaw? Ikaw talaga? May sinabi ka kay Hanjo? Hindi ba? Kaya niya ako ginaganyan. Anong kinalaman ko dyan? Alam mo ba na si Hanjo ay hindi ka talaga mahal? Ang mahal niya ay ako. Ikaw ay naging backup lang palagi. Kung hindi ako umalis noon, hindi ka pa magkakaroon ng pagkakataong manatili sa tabi niya. Tama na, Shiu. Tumigil ka. Simula nung umalis ka, bakit ka bumalik? Hindi ba dahil lang si Hanjo na yaman nitong mga nakaraang taon? Bumalik ka para kumita. Ikaw? Walang kwenta ang sinasabi mo. Nagseselos ka lang.
Malapit ako kay Hanjo. Sinusubukan mo lang guluhin ang mga bagay sa pagitan namin ni Hanjo, hindi ba? Kung anong klaseng tao ka. Alam ng lahat. Hindi na kailangang magpanggap. Hanjo. Ang sakit ng tiyan ko. Nars. Bilisan mo, tulungan mo siyang tumayo. Hanjo. Huwag kang makinig sa kanya. Nagsiselos lang siya sa akin. Hanjo. Dalhin mo siya palayo. Hanjo. Masakit ang tiyan ko. Niyan. Kanina lang. Ipinaglalaban mo pa ako. May nararamdaman ka pa ba sa akin at Hindi. Hanjo. Ang sakit na sakit ko. Hanjo. Hanjo. si Shiyu ay buntis, hindi matatag ang kanyang emosyon. Wala siyang masamang intensyon. Huwag kang magalit sa kanya. Dahil nag-aalala ka sa kanya. Sige, hanapin mo siya. Hindi mo na kailangan dito. Tapos ikaw? Talagang hindi ka magagalit? Hindi. Hako. Babalik ako agad. Babalik ka siya ako agad. Mu Hanzo? Hindi tayo magkakasundo. Mula ngayon, saan ka man pumunta. Hindi mo na kailangang mag-alala sa akin. Maaari kang lumabas ngayon. Pero kailangan mo pa ring magpahinga pag uwi mo. Salamat. Ngumiti siya. Ang cute. Akala ko kaya ko talagang bitawan ang lahat. Pero ang puso ko masakit pa rin ng ganito. Mu Hanzo. Kung buhay pa ang anak natin. Pagkapanganak sa kanya. Magiging ganito ka ba ngayon? Sinusubukan mo siyang patawanin? Ang asawa ng buntis na ito ay talagang maalalahanin. Maliwanag na magiging magaling siyang tatay. Oo, talagang mukhang maganda ang relasyon nila. Niyan. Pasensya na. Sa bahay ni Shiyu, kakapanganak lang niya. Talagang hindi ako makakaalis. Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Hayaan mo akong tulungan ka. Simulan mo na ang kotse. Umuwi na tayo. Niyan. Yung upuan na kinaupuan ng iba. Sa tingin ko marumi. Huwag kang ganyan. Mu Hanzo. Talagang paalam na. Kumusta? Bisita.
Nasiyahan ka? Hindi masama. Hindi masama. Hindi lang masama, hindi ka ba nasiyahan dito? Dapat sabihin mong nasiyahan ka. Nasiyahan. Kaliwa. Darating. Si. Tulong. Magaling. Hindi ka dumating para iligtas ako. Kasalanan ko. Hahabulin kita. Sa pagkakataong ito. Talagang tapos na. Niyan. Saan ka pupunta? Mu Hanso. Pirmahan mo ito. Palayain natin ang isa't isa. Hindi. Hindi tayo pwedeng magdiborsyo. Niyan. Ayaw kitang diborsyuhin. Huwag na tayong maghiwalay, okay? Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Ano ba sa akin ang hindi mo gusto? Babaguhin ko ang lahat, tiyak na magbabago ako. Sabihin mo sa akin, okay? Mu Hansaw, kumalma ka. Hindi pwede. Ayaw kitang diborsyuhin. Huwag mo akong iwan mag-isa, okay? Mu Hanjo, kumalma ka. Kung hindi ka pumayag, magfa-file ako ng diborsyo. Kung tutuusin, ang ginawa mo sa akin ay sapat na para magdiborsyo tayo. Niyan. Ikaw ba galit pa rin sa akin at kay Shiyu? Kung ang pagbanggit kay Shiyu ay nakakagalit pa rin sa iyo, makikipaghiwalay ako sa kanya ngayon na. Maniwala ka sa akin, Niyan. Kung hindi ka maniwala sa akin, tatawagan ko si Shiyu ngayon na. Mapapatunayan ko sa iyo. Kumusta, Hanjo? Anong meron? Na-miss mo na ako. Huwag mong sabihin yan, tinatawagan kita ngayon para sabihin sa iyo. Na simula ngayon, hindi na tayo dapat mag-ugnayan pa. Anong problema, Hanjo? May nangyari ba? Walang nangyari. Sa tingin ko lang. Dahil sa relasyon natin, dapat na tayong lumayo sa isa't isa simula ngayon. At wala nang dapat pang usapan. Ganun ba? Si Wenyan ba nagtatampo na naman sa iyo? Sinabi ko na sa iyo noon pa, ang isang tulad ni Wenyan, isang mababaw na babae, ay talagang hindi karapat-dapat para sa iyo. Dapat lang makipag-break ka na sa kanya agad. Siya ay palaging nagagalit sa iyo ng walang dahilan. Naaawa ako sa iyo habang pinapanood. Tumahimik ka. Sinyanyan ang aking asawa. Alam ko kung gaano siya kabuti. Hindi ko kailangan ng opinyon ng iba. Huwag mo na akong kontakin. Niyan. Tingnan mo, na-delete ko na siya. Pangako ko. Hindi ko na magkakaroon ng anumang contact sa kanya muli. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag tayong magdiborsyo. Maging tulad ng dati tayo, sige. Niyan. Hindi ko inakala. Naiiyak ka para sa akin. Sayang lang na. Huli na ang lahat. Mananatili muna ako sa bahay ng mga magulang ko ng ilang araw. Pag-isipan mo mabuti. Kapag naisip mo na, pirmahan mo na ang mga papel agad. Anyway, kung patatagalin pa natin ito, pahirapan lang sa isa't isa. Umuwi na tayo. Matagal na akong hindi nakauwi kasama ka. Sasama ako sa iyo pauwi. Sige. Ikaw? Gusto mo bang umuwi kasama ko? Di ba dati ayaw mo makita ang mga magulang ko? Niyan. Ako dati yon. Napakasama ko. Isasantabi ko ang trabaho, ibibigay ko ang mga proyekto sa iba, sasama ako sa iyo pabalik. Magpapahinga tayo ng maayos na magkasama. Magpahinga muna tayo. Baka, bumalik tayo sa dati Tara. Hindi na kailangan. Magdi-divorce naman tayo. Wag, bawal mong banggitin ang divorce ulit. Niyan. Sa templo ng tagapamagitan tinali natin ang pulang sinulid. Nakalimutan mo na ba? Nakatingin ang tagapamagitan. Hindi mo basta-basta pwedeng banggitin ang diborsyo niyan. Teka, sabi nila dito ang mga mag-asawang nagtatali ng pulang sinulid magkakatanda ng magkasama, hindi maghihiwalay. Halika. Mga panloloko lang sa turista yan. Ayaw ko ng ganitong walang kabuluhang bagay. Bilisan mo at umalis na, tara na.
Ang templo ng pagtatambal. Pumunta na tayo ulit sa templo ng pagtatambal. Sige, magsabit na ulit tayo ng pulang sinulid. Baka kung magsabit pa tayo ng isa pang pulang sinulid, makakabalik tayo sa nakaraan. Yung pulang sinulid na yon. Isinabit ko lang ito ng biglaan. Simula pa lang, ayaw mo na talaga yan. Kaya paano yan mabibilang? Sine. Kaya tara na pumunta na ulit sa templo ng pagtatambal. Gusto mo? Sumama sa akin ulit sa templo ng pagtatambal? Oo? Sige, okay. Aayusin ko na ang aking mga gamit ngayon din. Ako na ang mag-empake. Kunin ko na ang mga gamit ko, hintayin mo ako. Dahil ako ang nagtali ng pulang sinulid ng tadhana, gamit ang aking sariling mga kamay. Hayaan mo akong putulin ito gamit ang aking sariling mga kamay. Niyan yan. Tingnan mo. Ito ang gatas na mahal mo. Nagpack ako lahat para sayo. Mahangin sa labas, kumuha ako ng jacket para sayo. Hindi, okay lang. Tara na lang. Sisimulan ko na ang kotse. Nahanap ko na. Ginoo. Eto, alin sa mga pulang sinulid ang pinakamabisa? Binata, ang katapatan ang nagpapagana nito. Magaling. Pagkatapos, bigyan mo ako ng tig-isa. Isasabi ko lahat. Si. Niyan. Binili ko silang lahat. Sabay nating isabit, okay? Halika. Hindi, salamat. Wala ako dito para magsabit ng pulang sinulid kasama mo. Alam ko ang iyong nararamdaman para kay Yushiu. Ang naive ko noon. Akala ko ang pulang sinulid na ito ay maaaring itali ka sa akin. Muhanzo. Pagod na ako. Pinakawalan na kita ngayon. Niyan. Huwag mong sabihin yan. Ako Yushiu at ako wala nang kinalaman sa isa't isa. Huwag gumawa ng eksena, okay? Hindi ako gumagawa ng eksena. Hindi. Ang pulang sinulid ng tadhana. Pinutol mo lang yan ng ganyan? Paano mo ako kayang lokohin? Sinabi mo na magkasama tayo. Magtatali ng bagong pulang sinulid. Akala ko napatawad mo na ako. Paano mo ako kayang lokohin? Uwa. Oo, nagsinungaling ako sa'yo. Pero ikaw, ilang beses mo na akong niloko. Sinabi ko sa'yo, na nasa business trip ako kagabi. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ano ang magagawa ko? Nakita ko, post ni Yushiu sa Moments. Malinaw na nasa birthday party ka niya. Bakit mo ako niloko? Nasa business trip ako kahapon. Nagkataon na malapit si Shiu. Matagal na tayong magkaibigan, paano ko hindi pupuntahan ang birthday niya? Subukan mo. Muhanzo, hindi mo ba sinabi sa akin? Na may business trip ka ngayon? Yan. Sinundan mo ako? Ikaw ang unang nagsinungaling sa akin. Tumigil ka sa paggawa ng eksena. Tuwing nagsisinungaling ka sa akin, parang binabalasan ng kutsilyo ang puso ko. Ngayon, sa wakas, ikaw naman. Pasensya na, yan. Pasensya na. Muhanzo. Mula ngayon. Tapos na tayo. Wag, yan. Hindi. Niyan.
Niyan. Ang singsing. Ang singsing natin. Ang singsing natin. Nasaan ang singsing natin? Ang singsing ko. Nawawala ang singsing ng asawa ko. Napakahalaga nito. Nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo akong hanapin, okay? Tulungan mo akong hanapin ang singsing. Niyan. Hindi ko mahanap ang singsing. Niyan. Patawad. Patawad, niyan. Mali ako. Talagang alam kong mali ako, niyan. Patawad. Muhansaw. Pirmahan mo. Okay. Ipirmahan ko. Pumirma na ako. Niyan. Pwede ba tayong magsimulang muli? Tulad ng dati. Magsimula sa panliligaw. Nangangako akong magiging mas mabuti kaysa dati. Pakiusap, magtiwala ka sa akin. Niyan. Niyan. Hayaan mo akong ihatid ka. Hanjo. Yushiyu. Anong ginagawa mo dito? Hanjo. Sabi ng doktor, noong buntis ako, umiinom ako. Mahina ang pagkakaanak ng sanggol. Namatay. Umalis ako sa kasal na walang dala. Wala na akong ngayon. Pwede ba kitang samahan, Hanjo? Niyan. Sandali. Bumalik ka. May sarili akong asawang aalagaan. Wen Nian. Ikaw at Hanjo, ano bang problema niyong dalawa ulit? Tigilan mo na ang pagpapahirap sa kanya. Pinapagod mo siya. Yushiyu, tama na. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, si Niyan ang asawa ko. Kung paano niya ako tratuhin, wala kang pakialam. Hanjo. Sinusubukan kitang tulungan. Tulungan ako? Palagi mong pinupuntirya si Niyan. Naghahasik ng gulo sa pagitan namin bilang mag-asawa, at sinasabi mong tinutulungan mo ako. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, huwag ka nang makialam sa mga bagay-bagay ko simula ngayon. Ayaw na kitang makita pa. Hanjo. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Tayong dalawa, pagkatapos ng ilang taon na pagkakaibigan, itatapon mo ang lahat para sa isang babaeng tulad niya? Hindi man lang siya karapat-dapat para sa iyo. Yushiyu, tumahimik ka. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ikaw ang nag-iwan sa akin noon at tumakas. Si Niyan. Ang nanatili sa tabi ko kahit anong mangyari. Paano mo nagawa sabihin ang ganyan? Hanshao, wala na akong natitira ngayon. Hindi ko kayang mawala ka rin. Wen Nian, ang nangyari dati ay kasalanan ko. Humihingi ako ng tawad. Ngayon, pwede mo bang ibalik sa akin si Hanjo? O hayaan mo na lang siya sa akin? Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo. Pinatay mo ang anak ko. Ang mga nananakit ng iba ay hindi nagtatapos ng maayos. Niyan. Wag. Mula ngayon, anuman ang gawin ninyong dalawa, ay wala nang kinalaman sa akin. Kami.
ay hindi na magkikita pang muli. Nian. Hanjo, simula ngayon, magkasama na tayo. Pakakasalan kita. Papakasalan mo ba ako? Nian. Hanjo. Gawin natin ang dati. Pwede bang bumalik tayo sa dati? Sinira mo ang pamilya ko. Paano mo masasabi ang ganyan? Sa aking mga mata, puot lang ang nakikita ko. Umalis ka. Mga gwardiya, dalhin siya palayo. Huwag nang papasukin ang babaeng ito kailanman. Hanjo, hindi ako mabubuhay kung wala ka, Hanjo. Alam kong mali ako. Hanjo. Mahal. Salamat sa iyong pagsisikap. Walang anuman. Handa na ang hapunan. Mangyaring umupo ka. Ganoon ba? Tingnan ko. Ang ulam na ito, ngayon ko lang natutunan. Eto, subukan mo. Sige. Kumusta? Masarap. Buti na gustuhan mo. Kumain ka pa. Eto, Nian. Nian. Pakiusap, bumalik ka sa akin. manunugma. Hindi mo inaasahan iyon, hindi ba? Bumalik na naman ako. Mula nang umalis ako sa lugar na ito noong nakaraan, nanumpa ako. Mula ngayon, maghanap na lang ako ng may nagmamahal sa akin. Hindi yung mahal ko. Kaya, bumalik na naman ako. Tara na. Tara, magsabit tayo ng pulang sinulid. Tara na. Itong lalaki, nakita ko na siya ng maraming beses. Bakit ba siya laging paikot-ikot sa mga pulang sinulid? Narinig ko na iniwan siya ng asawa niya rito. Natrauma siya. Huwag kang tumitig. Lumayo ka sa kanya. Yan. Alam kong mali ako. Babalik ka ba? Hindi ko inakala na maniniwala ka sa ganito. Mabuti naman. Niyan. Bumalik ka na. Sino ka? Niyan. Matagal na tayong hindi nagkita. Ito ang ex-asawa ko. Sinabi ko sa'yo tungkol sa kanya. Ikaw pala. Kumusta? Ex-asawa. Ako ang kasalukuyang boyfriend ni Nian, Lin Sihao. Ikaw? May relasyon ka? Well, oo. Iginiit ni Zichao na dalhin ako dito para magtali ng pulang sinulid. Kung wala ka ng iba pang sasabihin, alis na kami. Wen Nian. Patuloy na umusad. Huwag kang lumingon.